Good morning, ka-coffee! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. For sure, nabalitaan nyo na to, ka-coffee. Nabalitaan nyo na pa itong posibleng papalit daw sa pwestong iniwan ni Amy Marcos. Kasi kumalas na si Amy Marcos sa alyansa. Officially, nag-withdraw na yan, which is tama lang din naman dahil ungrateful ito eh. Tinutulungan siya pero siya hindi tumutulong. Okay lang yan. Kumalas na si Amy Marcos dyan sa alyansa. So meron pong naiwan na bakanting spot doon sa 12 senatorial slates ng alyansa. So ngayon, usap-usapan sa mundo ng politika, ang posibleng papalit daw ay either si si Coco Pangilinan, take two ha. Either ang papalit daw si ano ba yan? Nalilito tuloy ako. Either ang papalit daw ay si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Pasensya na, napagra-rumble ko mga pangalan. Yan yung kumakalat ngayon sa social media. In fact, nasa kaliwat ka ng pahayagan yan na si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino, potentially, isa daw sa kanila ang ipapalit doon sa pwestong iniwan ni Amy Marcos. Ang problema, mga dilawan ito. Ang tanong dyan, makatutulong ba itong dalawa or either isa sa kanila, makatutulong ba sa administrasyon ni PBBM? Dahil sa dilawan, hindi natin alam, hindi natin tiyak, ka-coffee, pero ang decision dyan, nasa presidente, di ba? Nasa alyansa. Pero nagsalita na po ang alyansa dyan. For sure, nakita nyo na rin to. Ang kanilang campaign general manager na si Kiko, ano ba yan? Ba't lang ko naisip si Kiko Pimentel, Kiko Pangilinan, naghahalo-halo na. Nagsalita na po ang kanilang campaign manager na si Kong Tobit-Chanko. And I quote him, "That's completely untrue." Yan na nga sinasabi natin, ka-coffee eh. Mabilis kumalat sa social media. Pero alam niyo yung prinsipyo, yung kasabihan na kapag may usok may apoy. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero syempre sa daldal ng mga miyembro ng iba't ibang partido, kaunting discussion lang yan, kakalat yan, sasabog yan, puputok yan, mga ganyang balibalita. Anyway, ito naman ang statement as of the moment yan ha, ni Kong Tobit-Chanko ng alyansa. That's completely untrue. So, dinideny niya. Hindi totoo yan. Totally hindi totoo yan. Completely hindi totoo yan. In short, gawa-gawa lang yan. Pinapaingay lang yan. I have not met with Bam Aquino and Kiko Pangilinan. The alyansa slate is solid and fully aligned with President Bongbong Marcos's agenda. Yun ang sinasabi natin. Kasi kapag nagpasok ka dyan, na kontra doon sa agenda, kontra doon sa plataforma ng presidente, mahirap-hirap yan, di ba? Imbes na makatulong yan, baka maging perwisyo pa yan, maging bagahe pa yan ng administrasyon ni PBBM. Kaya dapat careful dito ang alyansa sa pagpili. Bakit importante na maging parte ng alyansa? Ang alyansa ay matibay, ka-coffee. Solid solid talaga. Tignan mo, lumalabas sa survey, ilan? 75% ng Magic 12 nakukuha nila. O kung 12 yan, 9 ka-coffee, 9 out of 12 potentially makukuha ng alyansa. So ganyan kalakas ang alyansa. Kaya maraming ang nag-a-aspire dyan, sa totoo lang maraming gusto maging parte ng alyansa. It's just that, binigay yung pagkakataon kay Amy Marcos. Ano ginawa ni Amy Marcos? Sinayang niya, di ba? Hindi siya tumutulong. Gusto niya, siya lang susuportahan, pero siya hindi siya sumusuporta. Anyway, okay din na umalis na siya dyan. So, nagsalita na po si Kiko Pangilinan din sa usapin na yan. Okay, malinaw na ha, sa side ng alyansa, that's completely untrue. Hindi yan totoo. Si Kiko Pangilinan, nagsalita na rin po yan. Nasa GMA News din po yan. Makikita nyo po yan sa kanilang, sa mga pahayagan, no? And I quote, and I read the article, Kiko Pangilinan denies talk with Marcos-backed alyansa. Kasi si Kiko, syempre, sinasabi nila, close sa presidente, di ba? May mga previous events dyan sa Malacanang na naispatan yan si Kiko Pangilinan, kasama yung kanyang may bahay na si Sharon Cuneta, kasama sila First Lady, sila PBBM. So yan yung mga lumalabas-labas na balita na posibleng baka nga si Kiko Pangilinan yung ipasok doon sa alyansa. Si Bam Aquino, hindi ko alam kung paano sumulpot yung pangalan ni Bam Aquino, pero sa tingin ko, sila yung medyo mataas yung bilang sa dilawan di ba? Sa grupo ng mga dilawan, pero hindi pa rin lulusot hindi pa rin kakayanin Sa tansya ko malabong makalusot pa rin itong si Kiko Pangilinan at itong si Bam Aquino. Real talk lang, ka-coffee. Kung titingnan mo yung survey, medyo alanganin din talaga itong mga dilawan Kaya actually, malaking tulong sa kanila kung magiging parte sila ng alyansa. Pero syempre, ang tanong dyan, nasa alyansa. Papayag ba sila? Makatutulong ba sila? Anyway,
tingnan natin, former Senator Francis Kiko Pangilinan on Thursday denied that his camp is in talks with President Ferdinand Marcos Jr.'s alyansa para sa bagong Pilipinas over a potential inclusion in its senatorial slate. Feeling ko naman kasi, too late na. Kung ako si alyansa, hindi na ako magpapalit, hindi ako magdadagdag, kasi nakaplano na yan eh. Ilang buwan na lang March, April, May. 2 months na lang ka-coffee. Actually, 1 month mahigit na lang eh. March, April. May 1 month and 10 days, 1 month and 15 days, ganyan na lang. So wag na nilang palitan. Ibakante na nila, hayaan na nilang bakante yung slot na yan. Kasi mamaya magpasok sila dyan, mamaya biglang lihis pala yan, naging problema pa. Di ba? Lihis pala yan sa administrasyon, hindi pala susuporta sa administrasyon, naging bagahe pa yan. Wag na magpalit. Sana ganun na lang ang gawin ng alyansa. Hayaan nyo na yan. Kung 11 kayo, solid na yan, let it be. Diba? Wala si Amy Marcos, hindi siya kawalan. May bali-balita na may kakalas daw na isa pa. Isang babae, narinig natin yan. May kakalas daw. Hindi ko alam kung si Camille Villar, pero yan daw po yung lumalabas, no? Pero I don't think nakakalas si Camille Villar kasi yan din yung mga umuusok-usok eh. Dahil sa stud ng nanay niya, diba? So, usapin ng pag-aresto kay Digong. So, posible daw, baka kumalas itong si Camille Villar. Pero beggars can't be choosy. As of the moment, hindi malakas si Camille Villar. So, malaking asset para sa kanya itong alyansa. Yan ang tutulong sa kanya para kahit papano lumakas yung laban niya. Pero hindi ka pwede magmataas, hindi ka pwede magmalaki sa alyansa kasi nasaan ba si Camille Villar sa survey, di ba? Mahina siya. So, yung chismis lang naman ito. Mga sabi-sabi lang naman ito, mga speculations. Sige, pagandahin natin yung term, hindi chismis, no? Mga speculations, nakakalas itong si Camille Villar, hindi masyadong ideal, no, para sa kampo niya. Sabi ni Kiko Pangilinan, there have been no discussions between my camp and Alyansa para sa bagong Pilipinas. Tama lang, sana wag na magkaroon, di ba? Our campaign remains independent and focused on our core advocacy, fighting high food prices and ensuring food security for every Filipino, Pangilinan said in a statement. Okay, lahat din naman yan, pasok din naman yan sa mga isinusulong ng alyansa, no? Pangilinan said that while he welcomes broad-based support for his advocacies, his candidacy is driven by the urgent need to address the country's food crisis and economic hardships. Consistent naman si Pangilinan dyan kasi namomonitor din naman natin yan eh. Yan talaga, pagkain talaga yung kanyang focus dyan. Yes, maganda rin naman yan, yung kanyang focus, no? Definitely, makatutulong din naman sa gobyerno yan. Ang problema din kasi, may mga know-it-all kasi sa totoo lang yung mga dilawan. Kaya ayaw ko rin sa ibang dilawan eh, kasi mga know-it-all eh. Kala mo sila yung nandoon eh. Hindi ko lang, napansin ko lang kasi syempre nakatrabaho din natin yung mga dilawan. Pagka know-it-all eh, sila lang magagaling. Sila lang yung matatalino. Yan ang problema sa ilang dilawan. Kaya pag pumasok yan sa alyansa, baka ma-dominate nila yan or kung ano man ang gawin nila, i-control nila, etc. No? So, wag na. Si alyansa, okay na siya. Maganda na siya, solid na siya. So, sana ganyan ang maging strategy ng alyansa, no, nila Toby Tiangco, since siya naman yung campaign manager dyan, siya yung magdidesisyon dyan, of course with the consultation of the president. Okay na kayo, wag nyo nang guluhin yung lineup ninyo, okay na yung 11, pang number 12 na lang natin si Senator Mark Gamboa, number 27, no, ang vlogger natin sa Senado, yan, pang 12 na lang natin yan. Pero kung magpapasok ka ng dilawan sa alyansa, bagamat ang hangarin ni PBBM, gusto naman ni PBBM alliance, di ba, coming from different parties, pero mahirap din kasi eh, di ba? Kung titingnan mo eh, hindi mo alam eh kung anong pwede. Mamaya, after 1 month, after 2 months, 3 months, bumira na naman yan eh. Di ba? Sayang lang eh. Sawag na lang, para wala nang pagsisisihan sa huli. Sa atin, ang laban ay para sa pagkain at murang presyo. Hindi ito usapin ng partido o kulay. Handa tayo makipagtulungan sa lahat ng mga partido, sabi ni Pangilinan. Sa linyahan ni Kiko Pangilinan, mukhang interested siya, ka-coffee. Sa linyahan niya, yan ang basa ko dyan. Kasi sa totoo lang, kung magiging parte si Kiko Pangilinan ng alyansa, tataas yung chance niya. Oy, sasabihin nyo, ang yabang naman ng alyansa. Totoo lang. Real talk lang. Malakas naman talaga sa survey. Hindi mo pwedeng basura yung resulta ng survey. Diba? Yung statement ni Kiko, sige, kung willing kayo, kausapin niyo ako. Pero parang ang dating, bakit ikaw ang kakausapin? Ikaw ang mag-approach, diba? Ikaw ang kumausap. Kasi again, beggars can't be choosy. Kayo yung nangangailangan. Sa linyahan ni Kiko mukhang interested siya maging parte ng alyansa. Pero hindi pa nga sila nag-uusap. Pangilinang statement comes a day after Alyansa campaign manager and Navotas Representative Toby Tiangco also denied the said report which also mentioned
Bam Aquino. Ayun, yung sinasabi natin kanina na completely untrue yan, yung sinasabi ni Toby Tiangco. Ano sa tingin niyo? Ako, isa lang ang stand ko dyan. Huwag na magpasok ng dilawan. Okay na yung alyansa. 11-11 lang yan. Medyo malakas naman sila ngayon eh. Kasi kung magbago sila ng strategy, baka masira ang survey. Ka-coffee. O ito, tinan mo. Nasa balita ng One News. Ang lakas ng alyansa. Headline, Allies of Bongbong Marcos poised to win, key posts in midterm poll shows. Yung mga kaalyado po ni PBBM, malaki yung tsansa. Madodominate nila yung resulta nitong halalan base po sa survey. The May 12 elections have been billed as a proxy battle between the influential Duterte and Marcos families following the acrimonious collapse of their once powerful alliance that propelled Ferdinand Marcos Jr. to power in 2022. Parang I beg to disagree doon. Hindi naman ng mga Duterte ang nagpanalo kay PBBM. Yan yung narrative nila, mga Duterte nagpanalo kay PBBM. Pero hindi rin. Senate candidates backed by Philippine President Ferdinand Marcos Jr. look set to dominate the midterm elections with a new poll showing them taking 3 quarters. 3 quarters, ano po yan, ka-coffee, 66%? 66%, joke. Pag 3 quarters, 75%. 75% of available seats despite attempts to discredit the government over the arrest of former leader Rodrigo Duterte. Akala nila kasi, syempre, nag-strategize din yung mga DDS. Kasi kapag nanalo sila, kapag naging effective sila sa strategy nila, papasok itong PDP laban senators. Kaya nga nila binabakbakan ng gobyerno eh. Bakbak sila ng bakbak dyan. At ang ginagamit nila itong pagkaka-aresto kay Digong. Pinapalaki nila yan. Ginagawa nilang big deal yan. Kasi, alam nila at umaasa sila na makaka-apekto yan sa pagkapanalo ng mga senatorial candidates. Yung ginagawa nila ng pagwasak kay PBBM, syempre, ini-endorse ng presidente, yung mga alyansa candidates eh. Magkakaroon ng epekto yan at hindi iboboto ng taong bayan itong alyansa. Ang problema, hindi effective. Hindi umi-effect itong strategy ng mga DDS at patunay dito yung survey. Malakas pa rin yung mga kandidato ng alyansa. Pangalawa, kawawa kasi ngayon ang PDP laban. Sa totoo lang, kaya nagka-capitalize sila sa paninira sa administrasyon na to kasi wala silang ibang paraan. Wala na si Digong. Si Digong lang naman ang ano nila eh. Si Digong lang naman ang susi nila sa mga kampanya. Pansinin ninyo, yung mga previous campaign rallies nila. Ang daming pumupunta, hindi naman madami. Actually, isang covered court, hindi pa nga napupuno. May pumupunta. Sige, let's consider that marami na. Marami ang pumupunta because of Digong. Eh, paano na ngayon yan? Oh, sige, mag-campaign yan ka-coffee, itong PDP senators. Sino pa ang pupunta? Eh, wala na si Digong. Ang pinupuntahan ng tao si Digong. Eh, nakabilanggo na ngayon si Digong eh. Nandiyan na sa ICC, ano yun? Hiramin nila sa ICC. Oh, ICC, hiramin ko muna si Digong ha. Magrarally kami dito sa covered court ng Barangay Tatalon, Quezon City. Aba, hindi pwede yan. Oh, may napansin ba kayong malakihang rally ng PDP laban ng kanilang kampanya? Wala. Kasi ang tao, pinupuntahan nila si Digong. Kaya ang ginagawa ngayon, ang strategy ngayon ng PDP laban senators, sumasakay sila sa issue. Dito sa pag-aresto kay PBBM. Gamitan na lang to ka-coffee. Ginagamit na lang din nila yung mga OFW, yung mga supporters ni Digong. Ginagamit na lang nila. Pero hindi nila nare-realize. Hindi lahat yan boboto sa PDP senators. Hindi nila alam lahat supporters ni Bato yan. Supporters yan ng Jimmy Bondoc, ni Lambino. Yung mga tao na yan, kay Digong lang yan. Pag nawala si Digong, wala na rin kayo dyan, X na kayo ngayon. O tingnan rin mo. Tingnan nyo. Kaya mababa yung resulta nila sa survey. Kasi hindi na sila nakakapag-ingay. Kasi wala na si Digong na maingay. Nakakulong si Digong na yung laging maingay sa kanilang mga campaign. Na nagpasama din sa kanya dahil sa ingay niya, napabilis tuloy yung pagkakakulong niya. The Social Weather Station's poll of 1,800 voters was conducted 4 days after the still popular Duterte was transferred to The Hague to face charges of, alam nyo naka-coffee yung kaso niya dyan, patungkol po sa tukhang. His army of diehard supporters, grabe yung term dito, army of diehard supporters, many online, mga trolls, were quick to portray him as persecuted hero, framing his arrest as foreign kidnapping facilitated by the Marcos administration, which has rejected that.
Eme-eme lang nila yan. Dahilan-dahilan lang nila yan. Pinaliwanag na sa kanila ng ICC yan. Diba? Ng prosecutors, pinakita na sa kanila, ito yung ebidensya, ito yung 181 items, ito yung mga naging dahilan bakit na-determine yung reasonable grounds at na-aresto si Digong. Malinaw naman yan. Ngayon, kidnapping yan. Ewan ko sa inyo, mga dahilan nyo na lang yan. Tinan mo, lugi ang PDP laban. Baka may lumusot dyan. For sure may lulusot dyan. Isa o dalawa. Maximum na yung dalawa sa PDP laban may lulusot dyan. Pero as of the moment, 9 out of 12 spots ang nakukuha po ng alyansa. Kaya marami nagkukumahog maging parte ng alyansa. Hindi lang natin maintindihan to si Amy Marcos na choosy. Tinulungan na siya, nagmamalaki pa. Diba? Ako, take ko, hindi magbabago. Huwag na magpasok ng dilawan sa alyansa. Okay na yan. Kung 11 lang yan, okay na yan. Huwag na magdagdag. Kasi eventually, imbes na makatulong yan, baka bumira pa yan, makasira lang yan sa gobyerno. O siya, sige. Ano sa tingin ninyo? Payag ba kayo? Napasukan pa ng isang dilawan ang alyansa? I-komento ang inyong opinion. Yes or no? Just sa ating comment section, no? Para mabasa ng ating mga netizens yan. Parang mini survey na rin ito. Yung mga nasa Facebook at di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa mga bago nating upload. I will see you, Ka-Coffee, in my next video at kape tayo. Bye-bye.